aside from yung seismograph actually, pero may sensor yan. So, yung sensor niya, daanan niyo yung malaking map niya sa gitna. Napansin niya. Mapa. Philippine map. Di ba? Yun. So, pag tumanaw kayo dyan, pagdaan niyo mamaya sa labas, tanaw kayo sa baba, sa pinakailalim, parang 8 feet. So, tanaw kayo ganyan, may malaking map doon. Sa ilalim na nandun sensor ng Quezon City Station. So, ngayon, lahat yan, yung different stations na yan, equipped with seismograph. So, yung seismograph, composing of a sensor, seismometer, tapos ito, yung record niya, plus ito, seismogram, yung record niya na mismo. So, siya yung nakakadetect ng earthquake. Nagkaroon ng pag-lindol, depende sa magnitude and intensity. So, depende sa magnitude, nare-record niya kung gano'ng maraming stations yung record. So, basically, yung stations natin all over the country is around 64 stations yun. So, kung titignan nyo, merong manned, merong unmanned stations. Yung manned stations, may ganito rin sila. Yun nga lang, hindi real-time data natin sa office. And it's through it's just through the radio or iba't ibang klase ng communication. Yun. So, pag nagawa na yun, nakaka-develop na kami o nakakagawa na kami ng mga reviews na pwedeng ibigay sa mga. For example, nagkakaroon ng earthquake sa Mindanao area, kung mahina lang yun or maliit lang yung magnitude, ang magnitude is the energy release ng isang earthquake. So, yung energy release, hindi lang kayo ka-estimate ng measures. Meron naman, I think meron ito. Yung energy release ng isang earthquake. What's an earthquake? Andito lahat. So, the question dyan is the definition of what an earthquake is. Hindi kayo, bigay ko na sa inyo to, tapos hindi kayo ng extra copy dyan. Diba? So, nandiyan, the question naman, what's the definition of earthquake? Ano yung earthquake zone areas? Yan. And then, nandiyan yung mga different faults. So, fault is the earthquake generator. So, aralin nyo lang yan, and yun yung all about earthquake. Then, aside from the technical information, ano yung siniparalan? Ay,